Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Tayo po ngayon ay nasa pangalawang linggo ng Adbyento, ang panahon ng paghahanda para sa Pasko ng Pagsilang. At ngayon din ay December 8, ayon sa kalendaryo ng simbahan, pagdiriwang ng kapistahan ng Immaculada Concepcion, kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Pero dahil ito ay natapat ng araw ng linggo, ayon sa pagkakasunod-sunod sa kung ano ang pinakamahalaga, mas importante ang linggo ng Adbyento kaysa sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na ina. Kaya ang ating mga pagbasa ay patungkol sa linggo ng Adbyento. Ang pagdiriwang ng piyesta ng Immaculada Concepcion ay ipagdiriwang bukas. Pero ang sinasabi naman ng ating simbahan ng CBCP, kung ikaw ay nagsimba ngayon, na-fulfill mo na yung holiday of obligation na magsimba sa kapistahan ng Immaculada Concepcion sapagkat iyon ay araw na tinatawag nating pangilin. Kaya sa ating ikalawang linggo ng Adbyento, inihaharap sa atin ang Ebanghelyo ang binigyan ng responsibilidad upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas. At alam nating lahat na itong tao na ito na binigyan ng mahalagang responsibilidad para ihanda ang daraanan ng Panginoon ay walang iba kung hindi si Juan Bautista. Kaya nga sa ating ebanghelyo sinasabi, noong si Juan Bautista ay tawagin para simulan ang kanyang misyon, siya'y nandoroon sa ilang. Halos 40 araw, 40 gabi, siya'y nandoroon at doon na siya halos nakatira. Pinaghahandaan niya itong mahalagang misyon na ito. Sapagkat para kay Juan Bautista, hindi biro ang misyon na ipagkakaloob ng Diyos sa kanya. Sapagkat ang kanyang haharapin ay mga taong may kanya-kanyang mundo. Ang kanyang haharapin ay mga taong matataas, mga taong mas sinusunod ang kanilang sariling kagustuhan kaysa sundin ang kagustuhan ng Diyos. Ang haharapin ni Juan Bautista ay isang sistema na umiiral sa lipunan na hindi ayon sa kung ano ang inaasahan ng Diyos. Kaya nga, sa pagharap ni Juan Bautista sa mga tao, kinakailangan siya'y maging convincing, kinakailangan na siya'y maging kapani-paniwala, kinakailangan na sa kanyang pananalita siya'y pakikinggan, sa kanyang mga gawa siya'y susundin. Kaya ganito ang ginawang paghahanda ni Juan Bautista. Bukod pa doon, alam natin na siya talaga sa simula pa lamang ang itatalaga ng Diyos sa mahalagang gawain na ito. Diba? Kaya nga si Zacarias at si Elizabeth, bagamat napakatanda na at itong si Elizabeth ay baog, naglihis siya at ang kanyang isinilang na sanggol ay walang iba kung hindi si Juan. Kaya mahalaga ang papel na ito ni Juan Bautista. At kung alam natin ang buhay na mayroon si Juan Bautista,
katulad ng sinasabi ng ating Panginoon, sa lahat ng mga propeta, wala pang isinilang na napakadakila maliban kay Juan Bautista. Akalain mo yun, si Jesus mismo ang nagbigay ng papuri sa kung sino itong si Juan Bautista. Sapagkat talaga naman sa kanyang buong buhay, ginampanan ni Juan Bautista ng buong katotohanan at katapatan ang kanyang misyon. Na dahil ang kanyang ipinapangaral ay katotohanan mula sa Diyos, hindi niya pinipili yung kung sino yung kanyang magiging audience at kung ano ang kanyang sasabihin. Halimbawa, kapag ang katotohanan mula sa Diyos ang kanyang ipapangaral, kahit na sino pa ang nandyan at nakikinig, wala siyang gagawing pag-edit ng kanyang sasabihin. Katotohanan mula sa Diyos ang malinaw na ipinangaral ni Juan Bautista at kasabay nito ang pag-anyaya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. At maipapakita ninyo na tunay kayong nagsisisi sa pamamagitan ng pagbibinyag sa Ilog Jordan. At iyon ang ibig sabihin ng binyag na binibigay ni Juan Bautista sa Ilog Jordan. Na matapos makinig ang mga tao sa kanyang pangangaral at matapos na magkaroon ng kagustuhan ang mga tao na magsisi at magbago ng buhay, sila'y pumipila doon sa malapit sa Ilog Jordan upang pabinyag kay Juan Bautista. Iyon ang patunay na kayo ay nagsisisi. Pero hindi ibig sabihin na dahil si Jesus ay nagpabinyag din kay Juan Bautista, si Jesus ay makasalanan. Hindi. Kasi baka mamaya isipin natin kung ang binyag na ibinibigay ni Juan Bautista ay tanda ng pagsisisi para sa isang taong nagpapabinyag, ibig sabihin pala nun, si Jesus ay makasalanan. Hindi po ganoon ang dapat nating isipin kung bakit si Jesus ay nagpabinyag. Sa katotohanan, ang pagpapabinyag ni Jesus sa Ilog Jordan ang nagpabanal sa tubig ng binyag. Kaya nga sa binyag, tayong lahat na nabuhusan ng tubig ng binyag ay nagiging mga ampong anak ng Diyos. Sapagkat sa binyag na ginawa ni Juan Bautista kay Jesus, pinabanal ni Jesus ang tubig ng binyag. Nawawala ang kasalanang mana, ang kasalanang personal ng mga binibinyagan, at sila'y nagiging mga ampong anak ng Diyos. Kaya nga kung babalikan natin itong si Juan Bautista, talagang siya ay karapat-dapat pakinggan sapagkat katotohanan mula sa Diyos ang kanyang ipinapangaral, katotohanan mula sa Diyos ang kanyang isinasabuhay. Kaya kung meron man tayong dapat pakinggan, iyon ay ang pangangaral na ibinigay ni Juan Bautista. Pero nung magsimulang mangaral si Jesus at nang simulan na ni Jesus ang kanyang tinatawag na public ministry, anong ginawa ni Juan Bautista?
Siya'y tahimik na umalis sapagkat alam niya ang kanyang misyon, ihanda ang daraanan ng tagapagligtas. At ngayong nandirito na ang tagapagligtas, aalis na ako ng tahimik. Sapagkat kinakailangan si Jesus na tagapagligtas ang makilala at maitaas, at ako ay maging mababa at tahimik na mawala sa sirkulasyon. The humility of John the Baptist. Alam natin yon, di po ba? Palagi natin yung naririnig. Kaya nga, ang ikalawang linggo ng Adbyento ay nag-aanyaya sa atin sa pamamagitan ni Juan Bautista na tunay na paghandaan itong darating na paggunita natin sa Pasko. Sapagkat mahalaga na sa paggunita natin sa dakilang araw na ito, tayo ay malinis sa ating puso't kalooban, malinis at maayos sa ating pamumuhay, upang sa ganoong paraan matanggap natin ang nag-uumapaw na biyaya mula kay Jesus ngayong Pasko. Kaya paano ka naghahanda? Kung sinasabi ni Juan Bautista, ihanda ang daraanan ng Panginoon, pagsisihan ang kasalanan, talikdan ang masamang pamumuhay. Siniseryoso po ba natin ito? Marami na po ba dito sa atin ang nagkumpisal? Ang kumpisal ay paglilinis ng ating puso. Ang kumpisal ay pagsasabi sa Diyos, nagkasala po ako sa iyo, Ama, patawarin mo po ako, at ipagkaloob mo po sa akin ang biyaya na matalikuran ko ang aking masamang pamumuhay. Kaya ang mensahe ni Juan Bautista noon ay siya ring mensahe niya sa atin ngayon. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan upang tunay na matanggap ninyo ang biyaya mula sa Diyos.